Maynila, hihiram na ng mga truck ng bombero para mapag-ibayo ang pagrarasyon ng tubig. Ilang negosyo na umaasa sa tubig na lulugi na pero may ilan din namang lumaki ang kita. Pinalayang anak ni COMELEC Commissioner Elias Yusof na si Nuraldin, iniharap na sa media. Mag-amang Jaden at Will Smith humarap sa press con ng Karate Kid sa Germany. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Kapilitan na Maynilad na humiram ng fire truck para mapaigting ang kanilang pagrerasyon ng tubig. At narito ang report ni Julio Segovia. Dahil 2 araw ng walang tubig gripo, ang ganitong pagrerasyon ng tubig ng Maynilad ang pinagtsatsagaan ng mga taga-Nia Village sa barangay Sauyo sa Quezon City. Kahit anong sama ng loob mo, wala ka namang magagawa. Kasi it's beyond the control. Kung kaya naman nila magbigay ng malakas na tubig, kahit na 2 oras man lang, siguro malaking bagay na sa amin yun. Bukod sa pagrerasyon ng tubig, nagpapatupad na rin ang Maynilad ng rotating water interruption o salitang pagpuputol ng supply sa tubig. Kasama sa mga apektadong lugar ang ilang barangay mula Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Maynila, Quezon City, Makati, Pasay, Parañaque, Las Piñas at ilang bahagi ng Cavite. Paliwanag ng Maynilad, kulang pa rin ang mga nakaraang pag-ulan para mapawi ang epekto ng El Nino sa water level ng Angat. Kaya naman hanggang hindi sapat ang tubig ulan na babagsak sa Angat. Ayon sa Maynilad, patuloy pa rin mararanasan ang problema sa tubig ng kanilang mga customer. Kung tutusin, 60% naman ng tubig sa Angat damang nakukuha ng Maynilad. Mas marami kumpara sa 40% nakukuha ng Manila Water. Pero bakit nga ba ang mga sineserbisyohan ng Manila Water hindi nakakaranas ng parehong problema? Paliwanag ng Maynilad, bukod kasi sa Angat, nakakakuha rin ng tubig ang Manila Water mula sa Lamesa Dam. Kaya naman hiling nila, lakihan naman daw sana ang alokasyon sa Maynilad ng tubig mula sa Angat. Bukas naman ang Manila Water sa panawagan, pero pag-aaralan pa raw ang epekto nito sa kanilang mga customer. Posible rin daw na tumulong sila sa pagrarasyon ng tubig. Ang Maynilad naman, hihiram na rin daw ng fire truck sa pagrarasyon at paglilinaw nila, walang bayad ang rasyong tubig. Yun nga lang, posible raw na maramdaman din kalaunan ng mga consumer sa kanilang mga bill ang perwisyo ng water shortage. Malamang maipapass on yan, no. But of course we want to mitigate that, no, kung pwede, because our rate as it is high enough. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Kahit madilim pa, mahaba na po ang pila ng mga nag-aabang ng rasyon ng tubig sa ilang lugar na nakararanas ng water shortage. Mula sa Caloocan City, may live report si Dante. Dante. Yes, Rhea, pasado alas 4 ngayong umaga nang dumating dito sa GSIS Hill Subdivision ang water tanker ng lokal na pamahalakan ng Caloocan City. Di pa sumisikat ang araw ay mahaba na ang pila ng mga taong nag-aabang dito para makakuha ng rasyong tubig. Mula kasi noong nanalasa ang bagyong Basyang, hanggang ngayon ay wala pa ring tubig dito sa kanilang lugar. Pero ayon sa driver ng water tanker, maging sa pagkuha ng tubig na irarasyon ay pahirapan din. Bukod kasi sa mahaba ang pila sa Maynilad Water Reservoir sa may Bagbag Novaliches, mahina rin daw ang pressure. Mating po kami, mga 10 po siguro. Anong oras na kayo Pagdating ko kasi namin, may nakasalang na po doon. Inabot kami ng 12. Tapos naubusan po. Yun po sabi sa amin nung bantay doon. Tapos sabi niya, maghintay ka ng 2. Kaya inabot po kami ng ngayong oras. Ayon naman sa mga taga rito, malaking bagay ang ginagawang water rationing. Pero sa panghugas, panlinis at pampaligo lamang daw nila ito ginagamit dahil sa pangamba na hindi ito ligtas inumin. Baka mamaya magkasakit tayo, hindi natin alam. Kasi minsan may malinis, minsan may madilaw ang kulay ng tubig. Sa dami naman ng mga kumukuha ng tubig, sa loob lamang ng halos 30 minuto ay ubos na ang laman ng water tanker. Rhea, magkakarga uli ang water tanker para makapag-rasyon naman uli sa iba pang lugar dito sa Caloocan. Pero sa fire hydrant na raw, sa 7th Avenue sila kukuha ng tubig dahil nga sa mahina ang pressure na nanggagaling sa reservoir ng Maynila. Yan ang unang balita sa mga oras na ito mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa Caloocan City. At kaunay po ng balita, kaya makausap natin si Ma'am Cherubim Ocampo, ang Manager for Corporate Communications ng Maynilad. Ma'am Cherubim, good morning.
Magandang umaga, Igan, at sa lahat ng nakikinig ng unang hirit. Opo, lahat po ba ng lugar na sineserbisyo ng Maynilad, mararasyonan na po ng tubig o may mga pililan din po? Uunahin natin yung mga matindiyang naging epekto ng 30% water reduction natin. Ano? So Opo. yung mga 117 barangays sa Quezon City, Manila, Camanava area, Las Piñas, Cavite, at yun yung mga uunahin natin. But sabi dun, pwede bang inumin yun, yung nirarasyon na tubig, Ma'am Cherubim? Yung mga tubig na dinadala namin sa aming mga water tankers ay potable. So ito ay nanggagaling sa aming treatment plants at Okay. reservoirs. At bago punuin ng tubig yung aming mga water tankers, ito ay dinidisinfect at tinetest muna bago palabasin ng aming mga facilities. So kung may napansin silang parang, siyempre, kung nyari, kakaibang kulay o iba pa, hindi naman humapanganib sa kalusugan nila yon. Ay hindi. Yan kasi talagang strictly ang testing at monitoring namin. Hindi pa lalabasin ng water tanker hanggat hindi nagko-comply dun sa aming water safety standards. Opo. Sapat yung truck nyo na makapagrasyon doon sa inyo pong mga service area? Dahil dun sa 30% reduction, napadami yung mga severely affected areas. At Opo. yung 30 water tankers na pinapaikot namin, hindi sapat para mahatiran agad yung napakaraming apektadong pamilya. So sa ngayon, nanghihiram na kami at nagre-renta ng mga company-owned water tankers maging sa labas ng Metro Manila. So meron na kaming mga kinakausap sa Bulacan at Cavite para mahiraman namin ng mga water tankers. Kakausapin na rin namin ang mga LGUs at Bureau of Fire Protection offices kung maaaring makahiram kami ng dagdag na fire trucks na pwede namin i-convert into water tankers. O kaya naman, dahil may krisis, libre na lang, di ba? Huwag nang magbayad. Parang pahiram na lang dan, no, Mang Cherubim? Kung maaari Oo. sana, oo. Okay. So, nananawagan po tayo ng mga kumpanya na may mga water tanker. Saan sila makikipag-ugnayan sa inyo? Maaaring tumawag sila sa aming opisina na lang sa Corporate Affairs and Public Relations. So, Opo. 981-3482. Okay. Ma'am Cherubim, yung sa Manila Water naman, siyempre, sabi nung iba, ba't hindi sila naapektuhan? Yung pala, meron silang lamesa dam. So, ano na yung mangyayari sa usapan na mag-supply din sa inyo ng tubig para